Alam nyo, ito, naisip ko lang kasi ang dami kong nang nakita. Ang dami kong nakikita sa probinsya na similar sa mga pinagdaanan ko sa buhay. Tama lang na magmano tayo sa nakakatanda. Values yan eh. Po at opo, magmano sa nakakatanda. Tama yun. Dapat lahat ng anak natin tuturuan ng ganun. Pero putang ina naman, kung yung matanda naman ay walang kakwenta-kwenta. When I say walang kakwenta-kwenta, wala nang ambag sa buhay mo. Nung araw na mahirap ka pa, magmamano ka puta, ayaw abutin yung kamay mo. Iba naman kasi yung ayaw niyang abutin na, it's okay, God bless you. Yun, may ganun, ayaw ka na niyang tumawid o lumapit kasi baka masikipan ka pa. May ganun naman, yung mama ko ganun eh. Lahat naman ng kamay gustong tanggapin ng mama ko pero minsan, it's okay, God bless you. Ganun lang siya, hindi na. Pero may mga nakita kasi akong halos ayaw tanggapin yung kamay mo dahil hindi ka kinikilala. Iba naman yun. Dami ko nakitang ganun, yung magmamano ka tapos titignan ka muna mula ulo hanggang paa. Parang ang dating eh, sino ba tong hampas lupang ito na lumalapit siya? May mga tao naman ganun. Dito may nakita akong ganun. Kung maririnig ng anak ko to, magmano ko sa nakakatanda o sa kung sino man yung pagsasabihan namin na pagmanuhan mo. Kaya lang kapag ang tingin naman sa'yo eh tae, eh dapat ang tingin mo rin sa kanya tae. Kung wala namang ambag sa buhay mo yun, ang gusto niyang gawin, gulangan ka o kaya ipakulam ka o kaya utang ina. Dito kasi may nangyaring istorya kasing ganyan. Meron akong isang kakilala dito. Mahirap lang sila pero dahil nagsikap, nakapagtapos yung magkakapatid. Umasenso kahit papaano. Ngayon, dati sabi niya sa akin, lagi ako nagmamano dyan, di tinatanggap yung kamay ko, parang hindi niya ako kilala, titignan ako mula ulo hanggang paa. Tapos ngayong meron na sila, kinausap siya, sabi sa kanya, alam mo, hindi ka naman namin susuportahan sa kung ano man yung gusto mong gawin dahil di nagtrabaho ka, hindi mo kami binibigyan ng pera. Sabi sa kanya ng mga kamag-anak nila dito. Natawa ako. Sabi ko, typical Pilipino talangka. Wala ka naman na itulong sa buhay ng tao, tapos manghihingi ka pa. Nagsisikap yung mga tao magpundar sa sarili niyang pamilya, makikiparte ka pa. Tapos ngayon, iniiwasan ka ng taong yun para dahil nga, siyempre, pag nasalubong ka, mapipilitan siya magmano. Tapos babastusin mo lang siya. Tapos ngayong hindi mo siya nagpagkakakita o halos ayaw niya magmano sa'yo, sasabihin mo, ano, mayumabang na, nagkatrabaho lang, yumabang, sasabihin gano'n. Samantalang, nung nagpapakumbaba yung bata noon na magmano sa'yo, ayaw mong tanggapin. Tapos ngayong ayaw magmano sa'yo, di ba? Wala naman siyang ambag sa buhay nun. Kung mapapakinggan ko yung mga pangyayari, eh, nanggulang pa nga yun. Ginugulangan pa nila yung kakilala ko. Di ba? Namatay yung tatay nung kakilala ko, eh, nilaan para doon sa pagpapalibing doon sa kanyang ama yung abuloy. Sasabihan pa sila ng mga madadamot at mukhang pera dahil hindi sila naambunan doon sa abuloy. Anong klaseng utak yung mga putang inang yun? Alam mo, nakakawalang gana maging Pilipino eh pag nakikita ko yung mga ganyang kultura. Diba? Hindi naman deserving igalang ang mga putang inang yun. Paano may gagalang yun? Ako nga, paano ako magmamano doon sa kung kunwari makasalubong ko. Nung namatay yung lola ko, tangina may kamag-anak kami, nag-ikot-ikot sa Subic. Nag-alaga daw sila ng tiyahin nilang may sakit. Ang hingi pa ng abulo, hindi man nakarating sa amin. Nag-fundraising pa ang mga putang ina. Ginamit pa yung patay para kumita ng mga pera mga putang ina. Tapos buong buhay namin, wala namang tulong yung mga putang inang yun. Walang ibang gustong gawin kundi kunin yung lupa mo. May mga salitang i-down ka, hindi raw kayo aasenso, sila lang daw yung aasenso. Sila naman yung bumagsak ang buhay. Okay, paano mo naman pagmamanuhan yung mga ganong klaseng putang ina? Diba? Mga walang saysay. Diba? Yung mga ganon, pasensya ka na anak ko, na kung maririnig mo to maraming mura. Pero, murahin mo rin pagka bastos, pagka gago yung tao. Huwag ka magpaka-plastic. Try mo lang maging magalang po, opo, as much as possible, pero putang ina. Mga ungas. Ngayon, sabi ko doon sa kakilala ko rito,
Iwasan mo na yung putang inang yun, bahala siya sa buhay. Di mo obligasyon yun. Tapos parang nakukonsensya pa siya na porket ka mag-anak nila, parang ano siya? Nakakabwisit eh, di ba? Kaya ako marinig ng anak ko to, puta kang mga ganun ka mag-anak. Ka maglalapit siya mga ganun. Ano namang ambag sa pagkatao mo, puro distraction yung gustong mangyari sa'yo. Tapos ganun. Ah, sino ba sila, di ba? God bless.